Aqua! This is an Aquarius Sun, Moon, Rising, and Venus bonus reading for the month of January. For your personal reading, kindly send me a direct message. Okay? Kamusta mga Aquarians? Kamusta? Remind ko lang ulit kayo na hindi po magme-message sa inyo one by one si Mystic Siren. If you feel na ready na kayo for your personal reading, send me a direct message. Okay? So, wag maniniwala dun sa mga nagdo-door to door sa inyo. Ay, nako, ingat. Okay, yung number natin nakalagay sa ating profile photo. At dun sa taas, di ba, yung baba ng photo, may nakalagay doon na email at number. Yun lang po ang ating nag-iisang number. Okay? Aqua, Sun, Moon, Rising, and Venus for the month of January. Okay? Again, mag-ingat sa mga nagme-message sa inyo. Hindi ako magme-message. If you're ready to have your personal reading, send me a direct message. Okay? The Wheel of Fortune in reverse, may mga inisip ka na parang this 2024, asan na ba yung ini-expect mo na swerte? Or meron kang situation sa buhay mo na gusto mo nang pumihit ng 180 degrees, no? Sabi mo, Lord, I'm praying na mabago na, no? Yung isang event sa buhay mo where you feel stuck. The Chariot card is in reverse. There's an energy of like hindi makatravel, hindi makamove forward. Ang isang Emperor, isang masculine. Okay, yung masculine sa situation na to, sa love connection na to, ay nagkakaroon ng problema sa luck, sa money. Okay, parang sabi niya, inaalat ang kanyang buhay. So, pinagpipray niya na sana is mag-move forward na ang mga plano at umikot na ang wheel sa kanyang favor. May ugali tong masculine na to be very, sabihin natin, gusto niya, may control siya sa lahat ng situation, even sa mga choices ng feminine. Nagkaroon ng instability sa bahay, but nag-focus sa happiness and like being okay on your own ang mga Aquarians. Nagkaroon ng mga maling decision, kaya kung ano yung mga long-term plans about this relationship, nagkaroon ng blockages. Sabi ng feminine, nire-realign niya yung focus niya kung saan mahalaga, kung saan mayroong like magandang outcome, potential magandang outcome pagdating sa mga long-term goals. Yung masculine, the masculine is looking at the feminine, meron siyang offer of, may dala siyang cup of love, cup of apology, cup of love, kung ano man yan, cup of communication, but I don't feel the sincerity. I feel may ipapangako na naman yung masculine na stability, kung paano maaayos ang relationship na to. But I don't see na interesado pa yung feminine. Sabi ng feminine, kung pera yan, kaya kong kitain yan. Kung relationship yan, at like magdadala lang ng more disappointment than happiness, sabi niya hindi siya interesado. May isang passionate connection na binitiwan sa connection na to. Okay? And parang gustong pag-usapan na kung ano man yung naging blockage sa relationship na to ay like binitiwan na. Okay? Tapos na. At ready na yung other person to fix, no? At mag-commit daw uli sa situation. Alright? Sabi ng feminine, medyo sarado yung heart chakra niya. Sabi niya hindi siya interesado kasi parang natitrigger pa rin siya ng kung ano man yung nangyari in the past. And sabi ng feminine, for now, wala siyang plano para sa relationship na to. The King of Pentacles is ang masculine na hindi naman din ganun ka-reliable sa relationship. Okay? Nag-o-offer siya, kumbaga, nahahati ang attention niya or nag-e-entertain din siya ng third energy sa connection na to. Nai-involve ang masculine sa third party. Okay? So, let's see kung ano yung third party na yan. But I feel, the way na lumatag yung baraha, ito ay literal na third party, hindi lang to kaibigan o biyanan na nangingialam. But some of you, that could be the case, no? But, let's see. The reason for the reading is an equal give and take. Sinabi ng feminine, hey masculine, alam mo, parang yung level of readiness and commitment natin sa relationship na to, hindi pareho. Sabi ng feminine, bakit parang mas nag-i-invest siya? Bakit parang mas, mas inaayos siya yung nagdadala ng relationship? But sabi ng masculine, hindi niya makita yung mali or yung kulang niya sa relationship. Okay, ito yung challenging part, no? Kasi the moment na hindi
nakikita or hindi na-acknowledge ng other person yung mali or kulang niya, mahirap magkaroon ng changes, pagbabago. Okay? So recent past, nagkaroon ng feeling of defeat na parang walang suporta at parang wala namang success ang relationship na to. Okay? So may feeling of disappointment. At hindi na, and because of that, hindi na masyadong nagbigay ng effort ang mga Aquarian sa situation na to. At nag-pull back at parang sandali lang, pag-iisipang mabuti, parang hindi naman committed yung person ng mga Aquarians na to make this connection work out. Mahirap yun kasi na hindi pwedeng isa lang yung sumasagwan. Alam mo yung bangka, pag isa lang yung sumasagwan, umiikot-ikot lang siya, hindi siya nag-move forward. Okay? So, may prayers and manifestations na sana kung ano yung mga conflict matapos na. Ayaw na rin ng mga Aquarians ng problema, conflict, drama. Diba? Parang focus na tayo sa blessings, kung paano natin i-manifest yung mga financial abundance na gusto natin. Ramdam ng mga Aquarians na marami pa rin tinatagong kasinungalingan sa relationship na to. Kaya sabi niya is parang gusto na lang muna niyang lumayo at manahimik for now para wala na lang away. Total, hindi rin naman aamin or hindi naman magkakaroon ng walang nakikita ang mga Aquarians sa positive transformation sa relationship na to. Especially sa side ng feminine. Okay? Because hindi ito yung first time na nangyari to sa situation na to. And nagkaroon ng paulit-ulit na like away bate. Okay, may mga offer of apology and there are times na parang especially sa side ng masculine na nag-a-avoid ng personal accountability para ayusin or kahit man lang magkaroon ng maayos na pag-uusap para sa relationship na to. Sabi ng Aquarians, nagkaroon ng injustice or unfair situation sa relationship na to. Maaring kung may kasal na involved, maaring gusto na ring tapusin ang kasal na to. Hindi na rin naman nararamdaman ng mga Aquarians na stable ang relationship na to. At alam mo yun, syempre, if you're investing in a love situation, business or love man yan, dapat, you're gaining something from it na parang partnership nga na parang, okay, magdadala akong gulay. Ano bang assignment natin? Anong gagawin natin? Magluluto tayong sinigang. Yung isa mag-hunt, magdadala ng karne. Yung isa magdadala ng gulay. Something like that. Hindi naman dapat laging pantay na parehong karne dala nyo. Alam mo niya, parang may contribution dapat na parang nagtutulungan. Partnership. But sabi ng Aquarians, parang wala namang naidadalang stability, or hindi naman natutulungan ng mga Aquarians ng kanilang person dun sa personal growth, sa mga gusto nilang gawin. Alam mo yung mga long-term goals. And Aquarians feel so broken-hearted about this partnership. Sabi ng person mga Aquarians, hindi pa naman daw sila totally over sa mga Aquarians. They feel energetically tied, naiisip pa rin, namimiss pa rin, feeling nostalgic pa rin sa mga naging plano in the past. But may nakikita ako na sabihin nating toxicity or toxic na ugali from the masculine, being controlling. Alam ng masculine na meron siya mga ugaling hindi tama, but the willingness to really acknowledge that and to change para sa feminine, hindi ko yun nakikita. Basta gusto ng masculine is magkaroon ng victory ang situation na to, and for the feminine to just accept him for who he is, which is no, hindi ganon, hindi pwede yung ganon. Okay? So sabi ng mga Aquarians, for now magfo-focus ang mga Aquarians sa achievements, self-love. Until the end of the first quarter, until March, may energy dito of communication to balance the energy ng relationship para magkaroon ng harmony. The Madagascar Rose Quartz Bracelet. Lahat ng crystals natin, high quality, blessed, cleansed, and ritualized para enlightened guide. Okay? May pag-uusap dito, ba't titimbangin kung tama ba at mapagkakatiwalaan pa ba ang person ng mga Aquarians? Gusto naman sanang i-keep to, but yung trust issues ay talagang malala. Okay? To protect your energy from bad energy, bad juju, and anti-evil eye, we have here the Madagascar black tourmaline, okay? To have mental clarity and to connect with the divine, amethyst crystal, okay? So for now, ang nakikita ko dito is hanggang end of first quarter, magkakaroon ng pag-uusap but walang tiwala. So magpapakiramdaman at like magtatansyahan kung dapat pa talagang ituloy ang connection na to or kung papaniwalaan pa ba yung mga sinasabi, especially ng masculine, okay? For those manifesting abundance, Brazilian citrine, okay? The courage to do what you want to do, okay? Pag nagniningas hugon, that would be the carnelian bracelet, yung orange crystal natin, okay? So,